what's up? Hi mga Mareski! Let's have some coffee. Yes, sa malamig-lamig na panahon, masarap magkape. Yeah. Dip mo lang. Ay, shout out sa mga Mareski namin na kumakain ito. Wow. Baon to ng mga anak ko eh. Kaya lang ano siya, hindi ko na realize na wala pala siyang yung tag ng nut free. Kaya hindi nila pwedeng baunin. Kaya kakainin na lang namin ni Mareski. Yes. Yan, ganun dito mga Mareski mga Mareski namin dyan na yung mga coming to Canada na may mga pag-aaralin sa elementary. Bawal po ang Nuts. chocolates. And nuts. Yeah, and nuts. Kasi marami pong may allergy My dito. peanut or my nut allergy. Allergy. So, hindi na lang nila ina-allow everybody Yes. to have baon with possible na may contain ng peanuts. So, yun. Kain tayo mga Mareski. Merienda. Coffee. At habang nagkakape, malapit na ang Pasko, mga Mareski, ilang days na lang. Oo nga. May regalo ka na sa akin, Mareski. Pagmamahal. Ay, siya ako din. Pwede naman yung mga Mareski, di ba? Oh, yeah. Na-accept ako nun. Ang mga Mareski, may isa akong inaanak, sabi niya sa akin, Ninang, anong regalo mo sa akin? Sabi ko, pagmamahal. Medyo malaki na Malaki na siya. Malaki Kasi na yung... nasa 20s na yun eh. Sabi na naman niya, marami na ako niyan. Well, dagdagan natin. Ay, na. Yeah. Yun, mga Mareski, naka-start na ba kayong mamili ng inyong, nakapag-Christmas shopping na ba kayo? Dito sa amin, this coming Friday is Black Friday. Ito po yung pinakamalaking sale dito sa Canada. Oh, I thought it's Boxing Day. No, I thought it's the past Friday, yung Black Friday. Black Friday, no, it's this coming Friday. Oh. Yeah. So, yun. Sa mga nagbabalak pong mag Christmas shopping. This is the best time. Yes, kasi minsan may mga shop na walang tax. Yeah. Yeah. So tax mga Mareski sa big thing pa rin. Bukod dun sa discounted yung items, is tax-free pa. Yeah, kaya medyo makakatipid ng konti. Ako po, personally, mas gusto ko tong Black Friday kaysa sa Boxing Day. Yes. We have a big sale event din po dito sa Canada, yung Boxing Day, na right after Christmas, December 26, yun yung date ng mga Mareski. Big sale event din yun dito sa Canada. Pero hindi siya ganun. Para sa akin, hindi ko siya ganun Mas maganda pa rin mga deals ng Black Friday. Ako rin po. Oo. Mas gusto ko yung deals ng Black Friday. At saka on time siya for Christmas. Christmas Kasi shopping. yung Boxing Day is after Christmas na yun eh. Oo, paano ka magbibigay? Pero okay lang yan sa mga friends mong uuwi ng Pilipinas. Hindi ko okay lang yun. Mga Mareski, alam niyo kung bakit. Kasi nga, yung Christmas season, napakatas ng snow. Normal dito sa amin, yung tas ng snow. So, minsan maintindihan nila, ay, hindi pa nagbigay ng gift si ganito. Si Ninang. Si Ninang. Kasi maintindihan nila na taas naman ng snow. Oo, So, yeah. malamig. Tsaka, hindi kasi uso dito mga Mareski yung yung magbabahay-bahay yung mga bata. Hindi po ganun. Minsan nga yung mga ninang pa, yung Nagbabahay-bahay. parang nag-spend kami ng one day, let's say after Christmas, nag-spend kami ng one day magbahay-bahay dun sa mga inaanak. Ginagawa mo yun? Oo, ginagawa ko siya. But last year, yung mga inaanak ko, shout out. Ako rin mga Mareski. Love kayo ni Ninang. Oo, lagi ng pagmamahal. Ay, nako. Ayan, sarap lang. Sa Pilipinas, iba eh. Siyempre, mga bata, Siyempre. nagbabahay-bahay. At saka, din yun sa Pilipinas kasi yung panahon. Hindi kasi malamig, pwede kang... Uwi tayo, Mareski. If only. If only. How I wish. Mga Mareski, hindi na ako uuwi kasi kauwi ko lang. Ayun, kababalik na. Kauwi ko lang. Saka, mahirap umuwi, mga Mareski eh. Yes. Ang hirap i-desisyon na parang hindi basta-basta na uwi tayo. Hindi ganun eh. Kailangan pinaghandaan mo siya. Oo, mga Mareski. Yeah.
Kasi pag umuwi ka pa lang, ang dami mong mga i-consider, mga Mareski. Hindi lang yung sarili mo. Yan. Marami ang Yan i-consider. mga marescue. yes. Mahirap umuwi. Parang kailangan pinagplanuhan mo siya ng few months ago pa bago mo masabi na, uwi ako. Ganyan. Mareski, actually ako, 11 years old. 11 years. 11 bago years ko nakauwi na si po Mareski. bago ako nakauwi. Tagal niyang pinag-ipunan. Kasi mga Mareski ang hirap. Yes, mga Mareski. Yan. So ano-ano ba yung mga reason, mga Mareski, kung bakit hindi kami basta-basta makauwi Oo. ng Pilipinas? Gustuhin man namin na every Christmas, Makapiling namin. nakapiling ng namin ang aming sabon. mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Pero hindi ganun kadali mga Mareski. Yes. Ikaw, para sa'yo, Mama Rashki, kung ikaw ang tatanungin, anong rason ang, Una. bakit? Unang-una mga Mareski, ang reason Hirapan. kung bakit yung mga nandito sa Canada, kahit matagal na ba sila dito or bago sila dito, ang number one is airfare, mga Mareski. Totoo yan, Napakamahal mga ng Mareski. airfare, mga Mareski. Yes. Alam niyo po ba, tuwing uuwi kami ng Pilipinas, let's say uuwi po ng December, Mhm. kailangan i-purchase mo yung ticket mo mga long time ago pa. Let's say 5 mga months 5 or- months or 6 months ago, Uh-huh. na-purchase mo na yung ticket mo para ma-afford mo siya. Oo. Actually, nung time na binili mo siya, mahal na siya eh. Oo. Pero much affordable siya kaysa iintay mo mag-December. Oo. Yeah, yung very close na uwi mo, let's say, December na, November ka pa bibili. Napakahirap Yeah. naman. Mareski. So, consider mo pa kung ilang member ng family mo. Oh, Diba? yeah. Oo naman. Yeah, totoo yan. Like, sa personal experience ko mga Mareski, 2 anak ko, so 4 kami pag Oo. uuwi ng Pilipinas. Yes. Depende sa ticket. Kaya hindi ko na, medyo matagal-tagal ko nung naranasan ng hindi mag-direct flight. I cannot afford mga Mareski kung 4 kaming uuwi ng direct Oo. flight. Napakamahal. Mahal, mga Mareski. Yeah, so yung regular na ticket, kung binili mo siya long time ago, 6 months ago, siguro mabili mo siya ng $2,000 Mhm. for each. Okay. 'Di ba? Mhm. So yun yung maganda-gandang flight na yun, maayos-ayos na Kung flight na yun. Ha? Direct. Mhm. Oo. Yeah, pero lately, mahal na mga Mareski, umaabot na ng 3,000 ang isa. Kung very close sa date mo siya kabibili. Oo. Pero kung, kagaya ng sinabi ko kanina, kung medyo matagal-tagal mo nang nabili yung ticket, so yun ang mga range niya. Makakahanap ka na ng $2,000. Oo. Mga Mareski, bakit tatanong kayo or magtataka kayo bakit ganun kamahal? Actually po, yung lugar namin is medyo malayo doon sa mga bigger cities like Vancouver and Toronto. Yeah, may Kaya domestic medyo flight pa. may domestic flight pa kaming ticket na bibilhin aside from kaya medyo nakakadagdag siya sa price. Kasi ang international flight po is nag-start sa either Toronto or Vancouver. Oo. And meron pa kaming isang domestic flight to get to Vancouver or Toronto. Yes. Yun. Kaya So, medyo- it's another expenses, mga Mareski. And as a family of 4, like ako, 2 yung anak ko, mga Mareski, umaabot ako ng minimum $8,000 with taxes pa yon For the for the ticket. 4 of us, just for the ticket alone. the ticket. Mga Mareski, imagine Imagine ka nyo, rin, Mga Mareski. $8,000. 8,000 is a big money. Napakalaking pera yon mga Mareski. At saka pag uuwi ka, Mama Reski, hindi lang po ticket ang inyong i-consider. Yeah. So, yung sinabi ko kanina, kauna-unahan, syempre, airfare, mga Yes. Mareski. Pangalawa, mga Mareski, Of course, is your pocket money. Yeah, Kasi hindi ka naman pwedeng hindi kumain doon. Yes. At saka, maliban pa doon sa mga pagkain, of course, may pupuntahan ka. syempre, kailangan talaga. Oo, lahat kahit you have to have some extra budget. Kaya nga sabi ni Mareski dapat pinaghahandaan. Mhm. Oo, kaya Minsan, let's say, mga Mareski, tipid na yung 5,000. that's $5,000 tipid na yun kung Oo. pamilya kayo uuwi. I Oo. don't think magkakasya yun. Pero mapagkakasya, ang pocket money naman is depende lagi yan sa lifestyle mo Oo. pag uwi mo ng Pilipinas. Yes. Yeah, hindi ko yan masabi na kulang or sobra. Oo. Again, depende yan sa lifestyle mo sa Philippines. At saka
magkakaiba din yun kung nasang lugar kayo. Yeah. Kasi tulad ng pag-uwi ko, kakay nasa probinsya, so ang gastos ko is lesser kasi pwedeng medyo hindi naman daming pupuntahan. Medyo gumastos na ako kasi medyo may biniyahe pa kami. Pero kung mag-stay ka lang doon kung mag-stay lang kami doon sa probinsya, hindi ganun kalaki ang magiging budget namin doon. Yeah, ako rin mga Mareshki, experience ko din. Last year umuwi kaming mag-asawa. Kami lang ng asawa ko. Iniwan ko sa kaibigan ko, sana very close friend naman yung pinag-iwanan ko sa mga anak ko. So dalawa lang kami. Medyo may pa ng mga restrictions at saka mahal talaga yung pamasahe. Yeah. Number one reason kung bakit ko sila iniwan is may mga restriction. Pangalawa is mahal ang pamasahe. And kaya lang naman kami umuwi nun is meron kaming inasikaso sa Pilipinas. Yeah. Medyo tipid kami sa gastusin. Ang mahal lang ng airfare. Yeah. Pero since dalawa lang kaming umuwi tapos nagstay kami sa province, medyo lesser yung gastos namin. Yes. Totoo yun. Depende kung nasa ang lugar ka. Yes. Ayan. So, pangatlong reason, mga Mareshi, kung bakit mahirap umuwi para sa amin. At hindi natin maiiwasan. At hindi natin maiiwasan kasi love namin ang aming family. Yeah. Number 3, mga Mareshi, is yung, syempre, pasalubong. Yes. Kahit maliliit na bagay na pasalubong. Kahit maliliit na bagay. Pag if it adds up, medyo medyo malaki. Kasi, hindi lang naman isang tao yung papasalubungan mo. Yeah. Kung isa lang o dalawang tao lang yung pasasalubungan mo, ay magaan. Kaya lang syempre gusto mong mabigyan ng kasiyahan ng bawat isa kahit ba maliliit na bagay. O kahit ba minsan kahit sabon lang, ma'am. Nakaka-relate kami mga Mareski doon sa mga post sa Facebook, yung mga yun lang ang pasalubong, isang sabon. Oo. Kahit toothpaste. Alam niyo po, yung mga pasalubong na yun, binibili namin pa yun in advance. Yes. Like, syempre inuuna namin airfare, di ba? Let's say ganito ang kwento namin mga Mareski, ha? Ito, personal ko to, ha? Mga Mareski, pasensya na po doon sa may ibang way, pero ako ito yung way ko. Pag nabili ko po yung ticket, let's say uwi po kami ng December, nabili ko po yung ticket ng June. After ko po bili yung ticket na yon at medyo nabayaran na namin yon, isinusunod ko na po doon yung mga pasalubong. Let's say every sahod, I have $100 to spend for that. Tapos sale naman. Magho-hoard na ako niyan. So hanggang makaipon ako hanggang bago mag-December. Kasi as much as possible, I see to it na kahit maliit na bagay, meron akong maibibigay. Kasi normal po sa atin yan eh. Hindi yun naman yun way ng to show off. I don't think it's a way to show off. At saka hindi naman parang feel mo na obligasyon mo yun. Pero isa yun sa para Masaya sa sarili tayo mo, na nakakapagpasaya yun sa sarili Masaya mo tayo na ginagawa. at saka sa pamilya mo, di ba? Oo, kaya syempre may Hindi tayo uwing walang pasalubong kaya. Ang ginawa ko naman sa side ko, Mareski, sa experience ko naman is nagpa-box ako. Yeah. Yes, kailangan para hindi mo na dalang bit-bit papunta sa Isa yun sa way para makabawas ka rin ng, let's say, ng luggage, di ba? Kasi iniiwasan din natin dyan yung ma-over luggage. Yes. Over luggage kayo. Yeah. So, kasi another expenses yun. Oo. So, magbabox ka ngayon kasi mas marami kang maipadala, di ba? And yun nga, yung mga laman ng boxes na yung pag-iipunan mo rin. So, minsan, kaya sasabihin natin na mahirap talaga umuwi. Kasi hindi lang yun ang, sa tatlo pa lang yun, mga Mareski, di ba? So, airfares, Mga Mareski, kwento ni Mareski yung box niya na inabot ng yung supposedly pasalubong mo nung pambata, malaki na pala. Sabi ko sa pasalubong ko doon, nung huling uwi ko sa Pilipinas, sabi ko, ay, bibili ako ng pampabox. Nag-ipon ka ngayon. Nag-ipon ako. Ay, umabot na ng 11 years, malaki na yung bata, hindi na kasya yung damit. Kaya yun, Mama Reski. So, yun nga, magpasalubong. Pasalubong. That's one reason yun. Yes. And pang-apat, mga Mareski. Mahalaga. Pinakamahalaga sila. Pag umuwi po kami ng Pilipinas, yung bills po namin dito sa Canada ay hindi nag-i-stop.
Hindi po siya nagbabakasyon. Hindi rin siya Mareshki. nagbabakasyon, mga Mareshki. Yes. Dire-diretso po yan. Yes, totoo. So, nandyan yung bahay namin, yung mortgage, or sa mga nagre-renta is yung rent. po. Plus, yung mga bills, utilities, hindi po yan nag-i-stop mga Yes, Mareshki. tuloy-tuloy Dire-diretso po po yan. Kaya, on top of the nabanggit namin, Oo. kailangan din namin i-alat yan. Mag-iwan. Yes, mag-iwan ng Habang something. wala kami. Opo. Hindi pwede. Oo, kasi mostly yung mga bills namin na yan, automatic deduction yan, mga Mareshki. Eh, paano pag Naka-autodeduct walang, yan sa account oo, namin. pagka walang laman, So, dapat kung walang talaga laman. mag-iwan siya doon. Kaya mga Mareshki, Ang lahat hirap po namin yun. ay kinukonsider yan. Kaya, yung iba, magtatanong, bakit ba si Ang tagal bago Si umuwi. Ate Bakit ba Weng? si Weng ang tagal Ang umuwi? tagal bago Inabot ng umuwi. 10 years. Oo. Kasi unang-una, hindi naman ganun kalakihan ng sahod namin. At saka sa mga obligasyon ba. At saka, At saka during waiting mo, may mga dumarating pang mga expenses na hindi Oo. natin inaasahan. So, Yeah. instead na yung budget mo is para doon, mapupunta sa ibang Mapupunta sa- bagay na yes. biglang unexpected ba na expenses. Oo. So, yun. So, nababago yung priority mo. Napoprolong yung paghihintay mo, Oo, di ba? kaya nababago yung mga time frame ba. Pero, at saka yung mga nakaraan naman kasi dahil sa COVID, isa yun na rason tayo. Kasi di ba dati nakaplan ka na before Oo. COVID, kaya lang nag-COVID, kaya COVID ka. Kasi, bumaba yun. kaya isa pa yun sa hindi namin kami umuwi. Kasi unang-una Mareshki, inalaw naman nila after a year, di ba? Nag-allow na sila ng mga travel. travel. Kaya lang, 14 days na quarantine. So kung 1 month lang yung bakasyon mo, 14 days yung quarantine mo, tapos pagdating mo pa dito sa Canada, quarantine ka uli. So, So, 3 days ka lang sa pamilya mo. hindi siya worth yung mga panahon na yun. Oo, kaya sabi ko, sige, extend natin. Kaya umabot ng ganito katagal. Pero, yan nga mga Mareshki, pinag-iisipan at saka kung kaya pinaghahandaan at saka kung kaya minsan may mga kamag-anak or mga mga Mareshki tayong hindi nakakauwi ng lagi-lagi. Mga Mareshki. Yeah. Talagang lawakan po natin ang ating pangunawa sa Yes. mga kamag-anak natin na Bihirang bihirang makauwi. Kasi hindi po talaga ganun kadali. Oo, kasi minsan iisipin na lang nila ang gagastusin nilang ticket pag ipapadala na lang nila para just in case lang, at least kahit pa ba. Pero kung siguro kung napalapit-lapit yung place namin, kunwari nasa Vancouver tayo. Yeah, medyo mabawasan Oo. ba? Mabawasan ka ng isang flight, malaking bagay yun. Kaya lang kami malayo nga kami sa sa big city. So, Oo. Yun lang ang disadvantage. Pero kahit pa paano naman, marami ding advantages nasa malayo ng city. oh yeah. Yes. Yeah. It's a different topic mga Yes, Mareshki. oo, Bakit? pag-usapan namin Pag-usapan natin yan next time. So for now, para sa amin, yung top 4 na yun po Oo. yung mga reason kung bakit ang hirap umuwi. Yes. Oo. Ayun. But to add to this topic mga Mareshki, sa kaso naman namin ng family ko, kami mag-asawa, pinipilit naming dalasan ng uwi. Yes. Kasi yung dalawang anak ko po is, maliliit pa. oo, maliit pa. Dito ko sila pinanganak parehas. Tapos, both sides namin mag-asawa, marami pa kaming mga naiwan na relative doon. So, gusto kong ma-build yung relationship nila sa mga relative namin back in the Philippines. Kaya, habang kaya pa namin, ginagawa namin ng paraan talaga na makauwi kami mas madalas para makasama nung dalawang anak ko yung mga kamag-anak namin. Especially, syempre, may mga kamag-anak na rin kami medyo maedad na. So, ginagawa namin ng paraan na mas madalas kami umuwi. Gusto ko kasing ma-build na, gusto ko matanim sa isip nila na, may roots pa kami doon. Yeah. So, yun. Isa yun sa reason. Kaya, hindi ko naman sinasabing we make it sure na uuwi kami lagi-lagi. Hindi ganun mga Mareshki. Mahirap talaga. Pero, pinagtatrabahuhan namin mabuti naming mag-asawa na para ma-maintain namin yun na kasi yun nga yung aming yun nga yung aming value na kasama yung value kung bakit namin ginagawa yun kasi nga
yung mga anak ko nandito na sila dito na sila ipinanganak. So, gusto kong ma-build sa puso nila, sa isip nila na we have to go back sa Philippines kasi nandun ang roots ng aming parents. Magkaroon sila ng connection pa rin kasi mahirap yung That's the word. mawawala, di ba? Yeah. Which is, Kasi yung nagkakausap naman kami like video call, ganyan, pero iba yung personal. personal na interaction pa tayo. Kung pwede nga lang lahat sila madala dito, syempre hindi namin afford yun. Kaya nga. Tsaka hindi, mas madaling kami yung uuwi. Kumbaga wala na kaming, sila may mga documents pang aayusin bago makapunta dito, samantalang kami so we can go anytime pag may pera. Pag may... yes. Oo. Yan lang sa ilang mga rason, mga Mareski. Again, mga Mareski, ano namin yun personal point Yes. of view namin yan. Na yun yung mga reason kung bakit may mga kababayan po tayo or may mga Mareski and Pareski across the globe. Actually, kahit hindi po yan dito sa Canada, I think it's applicable to everybody, kahit nasaan ng bansa. Yeah, I think. Comment down below mga Mareski. Yes, mga Mareski. May tweet ba kami or wala? Ay, nako, Merry Christmas in advance. Yes, mga Mareski. Yeah. Ang sarap umuwi, ano? Ang tagal ko nang hindi naranasan mag-Christmas sa atin. Mag-Christmas? Isa yun sa mga namimiss ko. Pero mga Mareski, para sa akin, isang rason din bakit ayaw kong umuwi ng December. Or ayaw kong umuwi ng Pasko. Kasi, ayaw mong itaon ng itaon December. sa December. Kasi, yun yung time na nag-uulan, nagbabagyo sa lugar namin. Sa lugar nila, mabagyuhin daw yung ano na yung kasi yung from month na yun. starting from November, nag-uulan, nagbabaha na. Siyempre, gusto mo naman na ma-enjoy mo yung bakasyon mo ng magandang panahon. Kasi isang buwan ka lang na uuwi, kunwari, schedule mo, tapos may stay ka lang ng isang linggo sa bahay mo, di ba? Isa parang mga rason. Pero minor na lang yun. Minor na lang. Ang major na reason talaga is Pamasahe. Chaching. Chaching. Totoo naman. Yeah. Kaya, yun lang. So, yun lang mga Mareski. Yes. And, yun, continue namin ang aming Stay pagkakape. tuned. Yeah. See you again sa next vlog. Yes. Bye po. Bye. Salamat sa panonood mga Mareski. Opo. And thank you for subscribing. Subscribe and and like. share po, please. Aha. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.